naghihirap na tayo, nag-party pa bago pumunta sa New York. Bago pumunta sa New York, ang balita ko, 2 pang jet ang dala. Bukod dun sa official jet, dala pa yung jet na ginamit para dalhin si Tatay Digong sa Netherlands, parang backup. Ang tindi, ano? Hindi ba yung sasakyan mo may backup? Ito, aeroplano mo may backup. At ang nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa aviation industry, 31 million daw bawat aeroplano ang gastos. Can you imagine? Ang mga tao, hirap na hirap, ang taas ng presyo ng gas. Gagastos ka ng ganoon para lang 2 aeroplano mo sa luho mo. Yan po ang insensitiveness ng government. Yan po ang mabigat. Ngayon, ang problema, delikado po tayo ngayon. Sinasabi ko, baka hindi nare-realize na malaki niyang yan. Sapagkat ano bang sitwasyon ngayon? Overall, ang daming galit na mga kababayan natin. Ang daming galit. However, yung mga usual na napagsusumbungan nila, yung House, mas inuuna pa yung impeachment kaysa mag-imbestiga ng anomalya. Yung Senado, hindi pa nakakausap yung Marines. Wala na daw. Hindi na daw credible, sabi ni Ping Lacson. Paano ka magsusumbong yung Blue Ribbon Committee chairman mo? Hinusgahan na yung testimony ng 18. Hindi pa nga humaharap. At saka si Ping Lacson, tinatanong ni Marcoleta yung witness, siya sumasagot. O, saan ka tatakbo? Yung ombudsman, tuta nila. I'm not miss words here. Tuta nila yun. Obvious naman eh. Meron ba magsasabing, meron ba naniniwala na si Rimulya hindi tuta ng Malacanang? Kung meron dito naniniwala, meron akong tulay, ibebenta sa inyo. Mura lang, sa tabi ng Malacanang. Yung Comelec, ganun din. Yung mga talagang nanalo, ayaw iproklama. Yung gusto nila, ang pinoproklama, yung Duterte Youth. 2.3 million votes, 3 seats. Anong nilagay? Gabriela. Yung kalaban ni Abante. Panalo yung kalaban ni Abante. Si Abante nilagay. Yun po ang mabigat. Sapagkat, kapag ang pakiramdam nating mga Pilipino ay wala na tayong mapuntahan, parang tubig yan eh. Parang dam yan eh. Pag wala na mapuntahan, naiipon ng tubig, sasabog po yan. Mga kasama, ayaw naman natin yan sapagkat ayaw natin ng dahas. Gusto natin sa 2028 ay mapalitan ang pamahalaan. Kaya mga kasama, huwag po tayong papayag na dayain po tayo sa 2028. Dapat sa sobrang lakas natin, kahit anong pandaraya, ay hindi kayang talunin. Yan po ang pakay nitong kampilan. Dapat overwhelming, parang flood control, parang baha. Pagka napakalakas na ng baha, ako sila naman ay substandard, ay hindi nila kayang pigilin yung baha. Kaya sa magtatapos mga kasama, alam niyo na po, yung problema ng ating bayan ay maari ko ba kayong anyayahan ng isang panalangin? Itong panalangin na ito po ay panalangin ng mga taong bayang inaapi sa ating Ama sa Langit na humihingi po ng tulong laban sa mapang-aping pamahalaan. Pero, dapat kung may anomalya at may skandalo, to retain the trust of the people in government, iniimbestigahan. At hindi lang iniimbestigahan, honest to goodness, yung sincero. Hindi yung bukang bibig, hindi pabalat bunga, hindi pakitang tao, hindi maggagawa ka ng ICI na independent, pero kapag anak mo na ang haharap, behind closed doors na. Pagkatapos, natatawa pa ako Etong spokesman ng Malacanang. Nandito yata yung pinsan nitong spokesman ng Malacanang. Di ba si attorney, deputado? Di ba nandito? Eto, Di ba half cousin niyo yung spokesman ng Malacanang? Yun naman, si attorney, deputa. Half cousin niya. Anyway, can you imagine yung sitwasyon na yan? Sabi ba naman, Independent Commission on Infrastructure, pero sabi, nag-submit ng report sa Malacanang at nire-review daw ng Malacanang.
Akala ko ba independent? Niloloko tayo mga kasama. Pagkatapos na naghihiling ng ICI, si Vince Dizon na alter ego ng presidente, lagi nandoon. Siya nag-iimbestiga, paano naging independent? Niloloko lang tayo mga kasama. Which brings me to the fourth and last situation natin na apektado tayong lahat, yung ating ekonomiya. Alam niyo po, yung kanilang laging sinasabi na tayo ay maraming resources, maraming talented na mga tao, workforce, etc. Alam niyo po, lahat ng bansa, marami po niyan. Ang isang alas na kailangan magkaroon ang isang bansa ay kumpiyansa ng investors, kumpiyansa sa gobyerno, kumpiyansa na kapag nagpasok sila ng pera rito at nagbayad sila ng buwis, hindi na nakawin yung buwis. Papaano magkukumpiyansa kung yung flood control, sinong papasok na siraulong investor dito sa Pilipinas? Kung puro baha dahil ninanakaw yung flood control. Kung ang mga tao mahihirap, hindi matrain, yung educational system natin masama. Dahil inuuna yung infrastructure. Can you imagine? Yung 2025 nagpalusot pa. Ayon sa konstitusyon, ang dapat pinakamataas na budget ay ang edukasyon. Ginawa nilang ang pinakamataas ay DPWH para marami silang nakawin. Nagpapalusot pa. Pati yung budget noong PNPA at saka ng PMA nilagay sa education, DND yun at saka DILG. Yan po ang problema. Kaya po, nakakahiya ang growth rate ng Pilipinas. Alam niyo po yung mga Vietnamese, 50 years ago nagpapatayan sila. Ngayon, anong growth rate nila? 7.6%. Tayo, 3.3. 3.3! Kulela tayo! Ang nakatalo lang sa atin, Myanmar. Can you imagine? Baka matalo pa tayo niyan next year pag hindi tayo nagbago At saka, Laos. Laos yun Dino yun lang ang nakatalo sa atin. Yun lang ang natalo natin na growth rate. Bakit? Kasi walang pumupuntang turista bukod sa ang perception ay mataas ang kriminalidad na totoo naman, ay ang pinopromote yung mukha ng tourism secretary. Anong pakialam ko naman kung ako ay taga-China o taga-Thailand, pupunta sa Pilipinas para tingnan yung mukha ni Frasco. Ang teting naman, hindi naman yun ang pinunta ko rito Yun po ang problema, wala pong kumpiyansa. Kaya naghihirap ang ating bayan, dinadaan pa sa lokohan. Naghihirap na tayo, nagparty pa bago pumunta sa New York. Bago pumunta sa New York, ang balita ko, 2 pang jet ang dala. Bukod dun sa official jet, dala pa yung jet na ginamit para dalhin si Tatay Digong sa Netherlands, parang backup. Ang tindi, Hindi ba yung sasakyan mo may backup? Ito, aeroplano mo may backup. At ang nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa aviation industry, 31 million daw bawat aeroplano ang gastos. Can you imagine? Ang mga tao, hirap na hirap, ang taas ng presyo ng gas. Gagastos ka ng ganoon para lang 2 aeroplano mo sa luho mo. Yan po ang insensitiveness ng government. Yan po ang mabigat.